In the early hours of February the 25th, 1942, major cities along the Pacific coast of the United States were blacked out due to concerns of an incoming enemy attack. As powerful searchlights scoured the heavens, the roaring streets of Los Angeles fell silent. Suddenly, the silence was broken by the deafening sound of explosions. The army had opened fire and the city was under attack. Tatalakayin natin ngayon ang kakaibang pangyayari noong taong 1942 at ginawan rin ito ng movie na pinamagatang Battle of Los Angeles. February 25th, 1942. 100,000 people witnessed something in the skies above Los Angeles. Over 1,400 anti-aircraft rounds were fired by the U.S. military, to no effect. This actual encounter was only the beginning. Noong February 25, 1942 kung saan ang mga bansa sa Europa at maging bansa sa Asia ay nasa pangalawang labanang pandaigdigan. At habang ang mga tao sa Southern California ay nasa mahimbing na pagkakatulog ay biglang nagising ang mga ito sa isang malakas na tunog. Ang mga militar ay nakadetect ng isang enemy contact mula sa layong 120 miles west sa Los Angeles. Sa oras naman ng 2:25 AM ay nagising ang mga mamamayan sa isang malakas na tunog mula sa mga air raid sirens kasabay ang pagpatay ng ilaw o kuryente sa buong syudad. Nasa 12,000 na air raid wardens ang nag-iikot sa kalangitan at inaakala ng mga tao at mga piloto na ito na sila ay nagsasanay lamang sa nalalapit na pag-atake ng Japan sa Estados Unidos. Subalit muling nagising ang mga tao sa oras na 3:36 AM dahil sa kakaibang tunog na maging ang mga militar ay hindi pa kailanman naririnig ang tunog na ito. At narinig ng mga tao ang isang malaking pagsabog mula sa 37th Coast Artillery Brigade's anti-aircraft. Bago pa makaalis at makapaghanda ang mga tao ay tuloy-tuloy na ang pagpapasabog ng mga militar sa kanilang malalaking kanyon at kanilang mga baril. Ang mga radyo at iba pang uri ng media ay pinigilan upang hindi kumalat ang balita tungkol sa nagaganap na ito. Ngunit dahil ang komunikasyon noon ay isinusulat at pinapasa sa bibig ay kumalat pa rin ang balita. Isang malaki at kakaibang bagay ang nakalutang sa kalangitan at ito ay sinusubukang pasabugin ng mga militar. Ito ay nagtataglay ng kakaibang protective detection devices at lumilipad lamang ito sa mababang altitude levels. Ang malaking unidentified flying object na ito ay lumilipad papuntang east o papuntang Los Angeles gamit ang isang ultra high speed. Sa sobrang bilis nito ay halos mahati nito ang ibabaw ng tubig na kanyang dinadaanan. Hanggang sa bumagal ito ng takbo at tumigil sa isang lugar malapit sa Point Dume. Ang mga militar at mga sibilyan ang nakasaksi kung paano daanan ng malaking spaceship ang kalangitan ng California at kinilala ito bilang Battle of Los Angeles. Nagpadala agad sila ng mga air fighters upang malaman kung ano ba talaga ang unknown object na ito. At dahil maayos na ang alert system nung mga panahong iyon ay halos ang atensyon ng buong tao ay nasa kalangitan at pinapanood ang malapelikulang bakbakan. Ang kanilang mga air fighters ay walang sawang pinapaulanan ng bala ang UFO na ito. Dumating din ang isang cruiser fire na ang tanging target nito ay ang UFO na nasa kanilang harapan. Ngunit kahit anong gawin nilang pag-atake sa UFO na ito ay hindi man lang ito tinatablan sa kanilang mga atake. Gayunpaman, ang mga militar at mga Navy ay hindi tumigil sa pagpapaulan ng bala sa UFO na ito. At dahil sa kalangitan ipinapatama ang mga bala, ang malalaking shell nito ay nagsibagsakan sa lupa at dahilan upang ang mga tao sa ibaba ay posibleng tamaan. At dahil dito ay may mga report na may mga sibilyan na nasaktan at sa kasamaang palad ay may ilang tao ang nasawi mula sa mga nagbagsakang mga shell ng mga malalaking baril na ipinapatama sa nasabing UFO. Ayon sa ibang mga saksi, hinalintulad nila ang UFO na ito bilang isang magic lantern na nakasabit lamang sa kalangitan. Maraming tao ang nagbigay ng pahayag tungkol sa kanilang nasaksihan tulad na lamang ng isang babaeng air warden. Ayon sa kanya, isa itong napakaganda at napakaliwanag na bagay na halos nakatigil lamang sa gilid ng kanyang tahanan. Ang UFO raw na ito ay hindi gumagalaw at halos nagbibigay lamang ng matinding liwanag na nagbibigay sa kanya ng labis na pagkamangha. Ang iba pang eyewitness ay nagsabing maraming eroplanong sumugod ngunit ang mga ito ay umaatras rin dahil sa hindi nila mapuruhan ang UFO. Makalipas ang ilang oras ang lahat ay nawala. Ang liwanag, ang mga putukan at ang ingay ng mga eroplanong nagsisiliparan sa himpapawid. May mga nagsasabi na ito raw ay isang test of power ng mga extraterrestrial kung saan sinusubukan ng mga ito kung hanggang saan ang military power at technological power ng mga tao.
Dahil noon, ang Amerika ang isa sa pinakamalakas na bansa, kaya naman kung susubukan ng mga alien ang kakayahan ng mga taga-planet Earth, ay siguradong pupunta sila sa pinakamalakas na bansa. Ang tanging naiwan na pinakamatibay na ebidensya ay ang isang larawang ito na kung saan makikita ang mga ilaw sa baba na nakatapat sa isang malaking lumulutang na bagay na tinatawag na UFO. Maraming tao ang nakasaksi sa pangyayari, ngunit ang mga opisyal ay nagsabi na wala raw silang nakitang malaki at kakaibang bagay na lumilipad sa himpapawid. Ngunit kahit anong sabihin ng gobyerno at mga militar tungkol sa pangyayaring ito, ang mga taong nakasaksi ay hindi naniniwala sa kanilang paliwanag dahil alam nilang pilit isisikreto at i-deny ng gobyerno ang tungkol sa UFO na inatake nung gabing yon. Magmula noon hanggang ngayon, ang mga UFO o mga aliens ay tampulan na ng usapan ng mga tao. Ang mga kakaibang bagay na nakikita sa kalangitan na halos hindi maipaliwanag ng siyensya at ng mga eksperto ang nagiging patunay kaya't marami ang naniniwala dito. Marami din ang naniniwala na itinatago lamang ng malalaking tao lalo na ang gobyerno ng Amerika ang mga impormasyon tungkol sa totoong katauhan ng mga nilalang na ito. Ano sa tingin mo, kaibigan? Maaaring mag-iwan ka na lang ng iyong komento sa ibaba para sa magandang usapan. Maraming salamat sa patuloy na suporta nyo, mga kaibigan. Marami pa tayong tatalakayin na kakaibang mga videos sa susunod. Kaya't huwag mong kalimutan mag-follow at mag-subscribe dito sa page na Extraordinaryo at paki-share na rin ang mga videos.